May isang bagay po na wag mo dapat gawin kapag ikaw ay natatakot o nangangamba. Ano po ito? Wag mong iisipin at titignan ang iyong kinakatakot. Amen? The number one thing that we should avoid doing when we are afraid and anxious, it is to stop thinking and looking at what we are afraid of. Nakakatawa, hindi po ba? Ang dami sa atin natatakot sa horror. Pero ang hilig-hilig naman nanonood ng horror. Kung wari, tinatakpan ng kanilang mga mata, pero nakabukas ng konti, curious. Gustong malaman kung ano ang mangyayari. Ang dami din ayaw ng drama o nakakalungkot sa kanilang buhay. Pero aminin, ang dami sa inyo ang hilig nanonood ng nakakaiyak ng drama sa TV o kaya sa social media. Ang dami din ayaw ng gulo, pero palagi naman nakikinood, nakikipagmarites ng gulo o away sa Facebook. Mahalaga na matandaan po natin ito, mga kapatid, na what you perceive is what you receive. Mas madaling maintindihan po ito dun sa nakasanayan nating kasabihan. What you see is what you get. Mag-ingat po kayo, mga kapatid, sa inyong mga tinitignan sa buhay. Kasi yan ang iyong matatanggap, yan ang iyong makukuha. Bakit po? Kasi tandaan nyo at unawain din nyo. Your eyes is the window of your soul. Ang pintuan ng ating kaluluwa ay ang ating mga mata. Kaya dapat piliin natin kung ano ang ating mga tinitignan sa buhay. Ito po ang dahilan bakit ang ating Panginoon sa Ebanghelyo, narinig natin, sinasabihan tayo na kung darating ang panahon, makakaranas tayo ng mga nakakatakot na bagay, magkakaroon daw ng mga digmaan, magkakaroon ng paglusob, ng mga ibang hukbo, mayayanig ang mundo, mahuhulog ang mga bituin sa kalangitan. Ano ang habilin at turo ni Jesus sa atin? Tumingin kayo pataas, tumingala kayo. Jesus said that when these scary things are happening, look up, raise up your head, be happy because your salvation is at hand. Bakit tayo pinapatingin sa taas ng Panginoon? Kasi sa gitna ng mga nakakatakot at masamang bagay na mangyayari, sabi din niya, diyan darating ang luwalhati, ang ligaya, ang karangalan ng Diyos. The good news is, in the midst of all of these horrible things that will happen in our life, Jesus will come in all of His glory. So, the ending is not in chaos. The ending of our life is the glory of God, the goodness of God, the holiness of God. Sino po ang mga mamamatay daw sa takot? Sabi ni Jesus. Yung mga tao na nakatingin sa mga nakakatakot. Pero ang tanong, sino naman ang mga maliligtas? Sila naman yung mga nagbabantay at nakatingin sa pagdating ng Diyos. My dear friends, do not allow fear to enter into your hearts by looking at scary things, by looking at your fears. Kung ayaw mong matakot, huwag kang titingin sa mga nakakatakot. Kung ayaw mong mangamba, huwag mong iisipin ang iyong mga pangamba. Amen? It is good to ask ourselves, what am I looking at in my life right now? San ba ako nakatingin? San ba ako nakatuon sa aking buhay? Because what you perceive, you shall receive. Kung palagi kang nakatingin sa iyong mga utang, hindi puro utang ang iyong tatanggapin. Hindi po ba? Kung palagi ka naman nakatingin sa negosyo, nag-iisip ka paano ka magkaroon ng pera, makikita mo, yan ang darating sa'yo.
yan ang tatanggapin mo. Kung naman palagi kang nakitingin sa sakit, talaga magkakasakit ka. Hindi po ba? Kung nakatingin ka sa pag-iensayo, pag-i-exercise, sa pagiging healthy, dyan ka mamomotivate, lalakas, magkakagana ka para ingatan mo ang iyong pangangatawan. Kung nakatingin ka sa kasalanan ng asawa mo, kasalanan din ang iyong mararamdaman. Magagalit ka, maiinis ka, bawat nakikita mo siya. Magtatanim ka ng sakit ng loob. Pero kung nakatingin ka doon sa ginagawa niyang pagsasakripisyo, doon sa kanyang pagtitiis, doon sa kanyang katapatan, ano ang iyong matatanggap? Hindi po ba grasya? Hindi po ba respeto at pagmamahal sa kanya? Perception is everything. You get what you see. Kaya nga po, ganyan kahalaga ang ating pagdarasal. Prayer, my dear friends, is not only asking God for good things, but prayer is primarily focusing your attention to God. Because if you focus on God, you will receive good things from God. Balikan nyo ang mga kwento sa Biblia. Gumaling ang mga tao nung natuklaw sila ng mga ahas dito sa libro ng Exodo. Paano? Pagkatapos daw nilang tignan itong tansong ahas na ginawa ni Moises. Healing came from seeing. Di po ba? Balikan nyo din po yung kwento tungkol kay San Pedro. Nakapaglakad siya sa ibabaw ng tubig. Paano nangyari yon? Dahil nakatingin daw siya kay Jesus. Dahil papalapit siya sa ating Panginoong Hesukristo. Pero nung nakita niya gaano kalakas, kalaki ang alon, bigla daw siyang lumubog. Paano niya nagawa yung milagro? Paano niya nagawa yung imposible, nakapaglakad sa ibabaw ng tubig? Sa pamamagitan ng kanyang pagtingin sa ating Panginoong Hesukristo. See, the miracle happened because he was looking and seeing Jesus. So, if you want to receive blessings in your life, you should start to focus on the Lord. You should start seeing Jesus more in your life instead of looking at your problems and hardships in life. Amen? Mga kapatid, kailangan nating i-refocus ang ating buhay sa Diyos. Gusto mong gumaan ang iyong pakiramdam? Gusto mong mawala ang iyong takot sa buhay? Sanayin natin araw-araw. Umpisahan mo sa buhay mo sa pagdarasal. Tumingala ka sa langit. Tumingin ka palagi sa Diyos. At makikita mo kung gaano siya kabuti sa iyo, kung gaano makapangyarihan ang Panginoon. Kaya nga, walang bagay ang hindi niya pwedeng gawin para sa iyo, para sa ikabubuti mo. Sinasabi ko po sa inyo, ikaw ay makakatanggap ng biyaya kung titingala ka lang at kung titingin ka sa Kanya. Amen.